Magandang oras sa inyong lahat mga kawok. Nagising ba ang diwa natin? Kasi kung hindi, gigisingin kayo ng mga pasabog ngayong araw na ito. Akala natin sa pelikula lang may mga maletang, pulutang, lutang na napuno ng cash. Pero sa hearing sa Kongreso, may lumabas na namang bagman story. 15 million pesos daw dinala sa Office of the Ombudsman at si Martin Romualdez biglang humirit. Gusto nating i-disqualify ang ombudsman sa sarili niyang investigasyon. Wait, is this a legal strategy or a panic strategy? Let's get intellectual for a second. Martin Romualdez lawyers are citing prejudgment. Sinasabi nila, Hoy, Ombudsman Remulla, sinabihan nyo na kaming master plunderer bago pa matapos ang probe. Technically, under the law, everyone is presumed innocent. Pero mga kababayan, when we talk about 56 billion pesos in flood control anomalies at ang Metro Manila ay lunod pa rin sa ulan, can we blame the public for having a prejudged opinion? Why now? The Sandigan Bayan issued a whole departure order, HDO. Hindi na makatravel si Speaker. This is the cornered tiger face of Philippine politics. Let's pivot to the ICC. The defense team of former President Duterte is calling the ICC inutil at walang jurisdiksyon. Sinasabi nila, since 2019 pa tayo kumalas sa Rome Statute. But here's the kicker. The crimes happened while we were members para yung kumuha ka ng credit card, nag-shopping ka, tapos nung bayaran na, kinansela mo yung card at sinabi mong wala na kayong karapatang maningil kasi hindi na ako member. Does it work that way? International law says no. Bago tayo magtuloy sa Maletang Chronicles, sandali lang po ha. Mga kababayan, sa mundo kung saan ang kasinungalingan ay nangingibabaw, ang katotohanan ang unang sinisikil. Pero kasama kayo, magpapatuloy tayo sa laban, walang takot, walang kinikilingan, at laging handa para sa bayan. Sumali na sa aking YouTube channel membership sa #WalkWithLan at tulungan natin ang channel na maabot ang 100,000 subscribers. Ang inyong suporta, ang susi sa kalayaan natin para ipagpatuloy ang pagbabalita ng katotohanan. Salamat at kita-kits sa laban. Speaking of support, check our links below. Marami sa ating mga OFWs ang nagtatanong, paano ba manatiling gising sa live stream? Check nyo itong portable coffee machine sa Shopee link natin. Very useful ito lalo na kung nasa shift kayo sa abroad. Same with our anti-radiation glasses. Kailangan malinaw ang paningin natin para mabasa ang mga fine print sa budget ng bayan. Balik tayo sa maleta. May witness na si Ramil Madriaga. Sinabi niya sa harap ng Justice Committee na nag-deliver siya ng pera sa Office of the Ombudsman. This is heavy accusation. If the watchdog ombudsman is being fed by the wolves, sino na ang magbabantay sa kaban ng bayan? Ito ang tragedy ng Pilipinas. The institutions meant to protect us are the ones being questioned. Romualdez versus Remulla, Duterte versus ICC. It's the battle of the titans. But the small people tayo, mga taxpayers ang laging talo. Sa uli, hindi sapat ang manonood lang, ha? Kailangan natin maging mapanuri. Martin Romualdez is fighting for his political life. The ICC is fighting for its global relevance. At ang ombudsman, nakasalalay dito ang kredibilidad ng hustisya sa bansa. Ano sa tingin ninyo? Estratehiya lang ba ito para patagalin ang kaso hanggang sa susunod na eleksyon? Comment down below. Don't forget to like, share, and subscribe para sa katotohanan, para sa bayan. Mabuhay po ang Pilipinas! O akala nyo tapos na tayo ha? Extra service ito para sa mga solid #WalkWithLan viewers na ayaw pang matulog. Let's talk about the systemic virus in our government. Bakit tuwing may malaking anomalya, ang script laging political persecution? Sinabi ni dating President Duterte, political persecution ang ICC. Ngayon, sinasabi ng kampo ni Romualdez, political persecution ang ginagawa ng ombudsman. See the pattern? In a functional democracy, accountability is not equal to
persecution. Pero sa Pilipinas, ginagamit ang batas bilang shield ng mga makapangyarihan at sword laban sa mga kalaban. If we don't call this out, paulit-ulit lang ang cycle. Sa ating mga kababayan sa Middle East, Europe at Hong Kong, kayo ang bumubuhay sa ekonomiya. Remittances ang fuel ng bansa natin. Pero masakit isipin at na ang perang pinaghihirapan nyo sa ibang bansa ay napupunta lang sa maleta ng mga politikong ito. No? Every 100 pesos na kinukurakot ay 1 kilometro ng kalsada na hindi nagawa o isang solid aralan na hindi naitayo. Kaya kailangan natin ng noise cancelling headphones. Check the link below. Hindi lang para sa trabaho, kundi para ma-filter out ang ingay ng mga politikong punong pangako pero ang bulsa ay laging nakabukas. Sir, mananalo bang ICC? Yan yung comment natin Well, history is a long game. Look at Milosevic or Pinochet. Akala nila untouchable sila pero pagbaba sa pwesto, doon lumalabas ang katotohanan. Another comment here safe ba si Speaker? For now, the legal gymnastics are working. The writ of preliminary injunction might delay things, but as they say, justice delayed is not always justice denied. Sometimes it's just justice gathering strength. Bago tayo mag-sign off, siguraduhin ang inyong power bank, 50,000 mAh ay full charge. Sa panahon ng digital martial law o disinformation, ang iyong cellphone ang sandata mo. Huwag hayaang malobat sa laban para sa katotohanan. Muli, ito ang hashtag #WalkWithLan, ang boses ng mga gising, ang takbuhan ng mga ayaw magpabudol. Join our membership, support our affiliate links, and most importantly, keep sharing the truth. Ang maletang puno ng cash ay maaaring makabili ng katahimikan ng ilan, pero hindi nito mabibili ang paninindigan ng sambayanang Pilipino. O bonus round tayo Hindi pa rin bumibitaw ang mga viewers natin. Alam nyo ba ang pinaka-dangerous na weapon ni Martin Romualdez at ang mga kaalyado niya ngayon? Hindi lang lawyers, kundi gaslighting. Pinagmumukha nila tayo ang mali kapag nagtanong tayo tungkol sa 56 billion pesos flood control fund. Sasabihin nila, huwag kayong makialam. Sub judice ang kaso, kapag tinanong ang ICC, sasabihin, bakit nyo pinapapasok ang mga dayuhan? Wala ba kayong nationalism? Wait a minute, is it a nationalism to protect people accused of crimes against humanity? Is it nationalism to let billions of pesos disappear while our OFWs suffer from homesickness just to send money home? Intellectual clarity tayo dito. Ang tunay na makabayan, hindi protektor ng magnanakaw at mamamatay tao. Habang tumitindi ang bangayan sa Ombudsman at ICC, asahan nyo ang pagdami ng mga troll farms dyan. Papasok ang ating truth seekers survival kit. Check the link in the description for our noise cancelling headphones. Bakit? Kasi sa 2026, ang propaganda ay parang budol, napakaingay at mapanlinlang. You need to focus on verified facts at huwag kalimutan ang ating insulated tumbler. Sa tindi ng gaslighting nila, baka mag-overheat ang brain cells natin. Stay cool, stay hydrated, and stay sharp. Every purchase through our affiliate links doesn't just give you a quality product, it fuels this channel's research team para makapag-provide kami ng more documents and less fake news drama. Last word for the night, mga kaibigan. Yan. Ang issue kay Martin Romualdez sa Ombudsman at sa ICC ay hindi lang tungkol sa kanila. It's about the legacy we leave for the next generation. Gusto ba nating lumaki ang mga anak natin sa isang bansang ang hustisya ay nasa loob lang ng maleta? O ng isang bansang ang batas ay pantay-pantay, speaker ka man o simpleng mamamayan? Kaya mga kawok, huwag mapagod. Ang pagod ay pansamantala, pero ang malayong bansa ay panghabang buhay. Sumali sa membership. I-click ang bell icon at siguraduhin all notifications para sa susunod nating pasabog. Dahil dito sa hashtag #WalkWithLan, ang katotohanan ay hindi nababayaran at ng bayan ay hindi kailanman susuko. Good night Pilipinas, mabuhay ang mga gising.